Sa edad na 22, tahimik siyang naglalakad araw-araw sa mataong mga kalsada ng Maynila, pasan ang luma niyang backpack at hawak ang cellphone na may basag na screen. Isa siyang intern sa Horizon Tech Solutions, isa sa pinakamabilis lumaking kumpanya sa lungsod. Ngunit para kay Ethan, pakiramdam niya ay wala siyang halaga roon. Hindi siya binabayaran. Araw-araw, mula umaga hanggang gabi, inaayos niya ang mga dokumento, nagtitimpla ng kape, nag-aayos ng printer, at gumagawa ng mga trabahong ayaw gawin ng iba. Hindi siya kailanman nagreklamo. Para kay Ethan, ang internship na ito ang kanyang pag-asa, isang maliit na pagkakataon upang mabago ang kanyang buhay. Si Ethan ay galing sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Namatay ang kanyang ama noong siya ay nasa high school pa lamang, at ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang labandera. Dahil dito, nagsikap siyang mag-aral, nagkaroon ng mga scholarship, at ipinangako sa sarili na balang araw, iaahon niya ang kanyang ina sa kahirapan. Noong umagang iyon, malakas ang buhos ng ulan habang umaalis si Ethan sa kanyang inuupahang kwarto. Luma na ang kanyang sapatos at agad itong nabasa. Gayunpaman, mabilis pa rin siyang naglakad dahil ayaw niyang malate sa trabaho. Pagliko niya sa isang makitid na eskinita, may napansin siyang kakaiba. May isang lalaking nakahandusay sa gilid ng kalsada. Sa una, inakala ni Ethan na lasing lamang ang lalaki, karaniwan na ito sa lungsod. Ngunit nang lumapit siya, napansin niyang may mali. Maputla ang lalaki, basang-basa ang damit, at mahina at hindi pantay ang paghinga. "Sir," mahinang tawag ni Ethan. Walang sagot. Lumuhod si Ethan sa tabi ng lalaki. Mukha itong nasa huling 50, suot ang simpleng jacket at lumang sapatos. Ngunit may kakaiba sa kanyang mukha, may dignidad, parang isang taong minsang may kapangyarihan. "Sir, naririnig niyo po ba ako?" tanong muli ni Ethan. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ng lalaki. Tulong kay mahinang bulong nito. Hindi nagdalawang isip si Ethan. Hinubad niya ang kanyang jacket at inilagay sa dibdib ng lalaki upang masilungan ito sa ulan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusuri ang pulso nito, mahina. "Kailangan po nating pumunta sa ospital," nag-aalalang sabi ni Ethan. Mahinang umiling ang lalaki. "Huwag ospital, umupo lang ti." Nag-atubili si Ethan. Late na siya sa trabaho. Isang pagkakamali pa at baka tuluyan na siyang tanggalin ng supervisor. Ngunit sa lagay ng lalaki, gumawa si Ethan ng desisyon. Umupo siya sa tabi ng estranghero, hawak ang payong para sa kanilang dalawa, kahit pa siya mismo ay nababasa ng ulan. Lumipas ang mga minuto. May mga sasakyang dumaan. May mga taong tumingin, ngunit walang tumigil. Nakaramdam ng galit si Ethan. Paano nagiging ganoon kalamig ang mga tao? Biglang napahawak sa dibdib ang lalaki at napasinghap. "Sir," sigaw ni Ethan, natataranta. Naalala niya ang isang first aid seminar na dinaluhan niya noon. Dahan-dahan, tinulungan niya ang lalaki na huminga ng maayos. "Ang pangalan ko." "Victor," mahina nitong sabi. "Ako po si Ethan," sagot niya. "Huwag po kayong mag-alala. Nandito lang ako." Tumingin si Victor sa kanya ng pagod. "Bakit mo ako tinulungan?" Mahinang humiti si Ethan. "Dahil may dapat pong tumulong." Makalipas ang ilang sandali, bumuti ang paghinga ni Victor. Humina rin ang ulan. Tinulungan siya ni Ethan na maupo ng maayos sa tabi ng pader. "Umalis ka na," mahinang sabi ni Victor. "Malalate ka." Tiningnan ni Ethan ang kanyang relo. 1 oras na siyang huli. "Ayos lang po," sagot niya. "Ang trabaho pwedeng maghintay. Ang buhay, hindi." Tahimik na tumitig si Victor sa kanya. Kalaunan, nakapagpara si Ethan ng taxi gamit ang kaunti niyang pera. Tinulungan niyang makasakay si Victor at ibinigay sa driver ang address na ibinulong nito. Bago umalis ang taxi, hinawakan ni Victor ang kamay ni Ethan. "Salamat," matatag nitong sabi. "Hindi ko ito makakalimutan." Ngumiti si Ethan. "Ingat po kayo." Nawala ang taxi sa gitna ng trapiko. Naiwan si Ethan, basa, giniginaw at walang pera. Napabuntong hininga siya at naglakad papunta sa opisina, alam niyang maihaharapin siyang problema. Pagdating niya, agad siyang pinagalitan ng kanyang supervisor. "Late ka na naman, Ethan. May pakialam ka pa ba sa internship na ito?" Yumuko si Ethan.
Pasensya na po. Mabigat ang buong araw. Tahimik siyang nagtrabaho, hindi mawala sa isip ang lalaking muntik ng mamatay. Kinagabihan, bumalik si Ethan sa kanyang maliit na kwarto. Kumain siya ng instant noodles at agad nakatulog sa sobrang pagod. Hindi niya alam na ang lalaking tinulungan niya ay hindi basta estranghero. Hindi niya alam na si Victor Salazar ay ang CEO ng Horizon Tech Solutions. At hindi niya alam na ang kanyang buhay ay malapit nang magbago magpakailanman. Dahan-dahang dumilat si Victor Salazar. Puting kisame ang unang bumungad sa kanyang paningin. May amoy ng gamot sa hangin. Saglit niyang inisip kung patay na ba siya. Pagkatapos ay naramdaman niya ang sakit sa dibdib. Napasinghap siya at bahagyang napaungol. Gising na po kayo, sabi ng isang mahinahong boses. Iling-iling na lumingon si Victor at nakita ang isang nurse na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Nakaranas po kayo ng mild heart attack dahil sa matinding pagod, paliwanag ng nurse. Buti na lang po at may tumulong sa inyo agad. Napapikit si Victor. Buti na lang. Biglang bumalik sa isip niya ang ulan, ang malamig na kalsada at ang mukha ng isang binata na may hawak na payong. Ang binata, mahinang sabi niya. Sino ang nagdala sa akin dito? Ngumiti ang nurse. Isang batang lalaki po. Siya ang nagbayad ng taxi at siniguradong maipasok kayo dito bago umalis. Biglang kumirot ang dibdib ni Victor, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa damdamin. Alam ba ninyo ang pangalan niya? Tanong ni Victor. Umiling ang nurse. Umalis po siya agad. Tahimik na tumitig si Victor sa kisam. Sa buong buhay niya, napapalibutan siya ng mga tauhan, driver at executive. Ngunit sa oras ng kanyang pangangailangan, isang mahirap na binata lamang ang nanatili. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa pangalan. Kundi dahil sa puso. Samantala, si Ethan Reyes ay may pinakamabigat na araw sa trabaho. Tinawag siya ng kanyang supervisor. Ethan, malamig na sabi ni Emily Collins, huli ka na naman. Pasensya na po, mahina niyang sagot. Tandaan mo, intern ka lang. Madali kang palitan. Tumango si Ethan. Opo. Simula ngayon, dagdag ng supervisor, sa executive floor ka muna mag-aasikaso. Isang pagkakamali lang, tanggal ka. Kinabahan si Ethan pero tumango muli. Hindi niya alam na ang executive floor ay pag-aari ng si, ang lalaking tinulungan niya sa ulan. Sa ospital, dumating ang personal assistant ni Victor na si Laura. Sir, hinanap po namin kayo buong araw, halos maiyak niyang sabi. Bakit po kayo umalis mag-isa? Kailangan kong mag-isip, sagot ni Victor. Ngunit muntik na akong mamatay. Huminga ng malalim si Laura. Sabi ng doktor, kung walang tumulong sa inyo. Hindi na niya tinapos. Hanapin mo siya, mariing utos ni Victor. Sino po? Ang binatang tumulong sa akin. Tumango si Laura. Gagamit po kami ng kit. Sa Horizon Tech, nag-lunch si Ethan mag-isa sa pantry. May narinig siyang bulungan. Alam mo ba? Na heart attack daw ang si. Nasa ospital raw. Nanlamig si Ethan. Sige. Heart attack. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi imposible, bulong niya sa sarili. Kinagabihan, nakuha ni Laura ang key footage. Sir, sabi niya, nakilala na namin. Ipinakita niya ang video. Isang binatang nakaluhod sa ulan. Iniaabot ang jacket. Hawak ang payong. Nanlambot ang mga mata ni Victor. Sino siya? Tanong niya. Intern po sa kumpanya, sagot ni Laura. Pangalan, Ethan Reyes. Napatawa si Victor, mahina ngunit puno ng damdamin. Intern, bulong niya. Isang intern ang nagligtas sa si. Kinabukasan, tinawag si Ethan ng EUC. Akala niya ay tatanggalin na siya. Ngunit sinabi sa kanya, may espesyal na utos ang si. Tutulong ka muna sa kanyang opisina. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Si Hupo. Tumango ang AUC. Sa loob ng opisina ng CE, naghihintay si Victor. Papasukin mo siya, sabi niya kay Laura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ethan. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
Nanlambot ang tuhod ni Ethan. Siya, bulong niya. Tahimik na ngumiti si Victor. Kumusta ka, Ethan, sabi niya. Hindi makapagsalita si Ethan. Salamat, dagdag ni Victor. Sa buhay at sa aral. Hindi alam ni Ethan na ang araw na iyon ay simula ng mas malalaking pagsubok. At mas malaking pagbabago. Tahimik na nakatayo si Ethan Reyes sa loob ng opisina ng C. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Ang lalaking tinulungan niya sa ulan, mahina, nanginginig, at halos mamatay, ay ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang si Victor Salazar, ang pinakamakapangyarihang tao sa Horizon Tech Solutions. Pasensya na po, sir, muling sabi ni Ethan habang bahagyang yumuyuko. Hindi ko po talaga alam kung sino kayo noon. Tinitigan siya ni Victor ng matagal. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, mahinahon niyang sagot. Kung alam mo kung sino ako noon, baka hindi mo ginawa ang ginawa mo. Naguluhan si Ethan. Umupo ka, sabi ni Victor. Maingat na umupo si Ethan sa harap ng mesa. Nabasa ko ang file mo, patuloy ni Victor. Unpaid intern. Magandang grado. Walang reklamo. Laging masipag. Napayuko si Ethan. Sabihin mo sa akin, tanong ni Victor. Bakit mo tinulungan ang isang estranghero kahit alam mong malilate ka at maaaring mawala ng trabaho? Sandaling nag-isip si Ethan. Kung ang tatay ko po ang nakahandusay doon, mahina niyang sagot. Sana may tumulong din sa kanya. Napatigil si Victor. Hindi dahil sa sagot, kundi dahil sa katotohanan nito. Mula noon, hindi agad binigyan ng gantimpala si Ethan. Walang promotion. Walang dagdag sahod. Walang espesyal na trato. Sa halip, sinubok siya. Ipinadala siya sa iba't ibang departamento, accounting, logistics. Mahirap na trabaho. Walang pumapansin. Walang pumupuri. May mga empleyadong mababait. Mayroon ding mapanlate. Ayan na naman ang paboritong intern ng CE, bulong ng ilan. Hindi pinansin ni Ethan. Mas lalo pa siyang nagsumikap. Isang araw, habang inaayos niya ang mga financial reports, may napansin siyang kakaiba. Maliit lang. Halos hindi halata. Ngunit hindi tugma ang mga numero. Baka error lang, bulong niya sa sarili. Ngunit may bumabagabag sa kanyang loob. Sa halip na baliwalain, ginugo ni Ethan ang kanyang lunch break sa pag-check muli ng data. Paulit-ulit. Hanggang sa mapagtanto niya ang katotohanan. May pandaraya. Isang senior manager ang palihim na binabago ang mga ulat upang itago ang malaking lugi ng departamento. Nanlamig ang mga kamay ni Ethan. Kung isusumbong niya ito, maaaring magalit ang mga makapangyarihang tao. Kung mananahimik siya, masisira ang kumpanya balang araw. Naalala niya ang ulan. Ang desisyon. Tahimik niyang inihanda ang mga dokumento at isinumite ito sa internal audit, walang sinasabihan kahit kanino. Makaraan ang 2 araw, nagulo ang buong opisina. Isang senior manager ang biglang tinanggal at inilabas ng security. Paano nalaman? Sino ang nagsumbong? Sino ang may lakas ng loob? Sa loob ng opisina ng CE, hawak ni Victor ang ulat. Sino ang nag-submit nito? Tanong niya kay Laura. Tiningnan ni Laura ang system. Isang intern po. Si Ethan Reyes. Tumango si Victor. Isa na namang pagsubok ang nalagpasan. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Marcos Hale, isang batang executive na galing sa mayamang pamilya, ay nagsimulang bantayan si Ethan. Isang hapon, hinarang niya si Ethan malapit sa copier. Akala mo espesyal ka na, malamig niyang sabi. Isang intern ka lang. Hindi sumagot si Ethan. Mag-ingat ka, dagdag ni Marcos. Mabilis bumagsak ang mga taong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Tahimik na umalis si Ethan. Sa bahay, hindi pa rin madali ang buhay. Tinawagan siya ng kanyang ina. Anak, okay ka lang ba? Tanong nito. Opo, ma, umiti si Ethan kahit pagod na pagod. Kaya ko po. Hindi niya sinabi ang stress, ang pagod at ang takot. Dumating ang isa pang pagsubok. Nag-anunsyo si Victor ng isang volunteer program para sa mahihirap na komunidad. Optional ang pagsali. Marami ang hindi sumama. Si Ethan, sumama.
Buong weekend siyang tumulong, nagbigay ng pagkain, nag-ayos ng lumang computer sa public school, at nakinig sa mga batang may pangarap. Tahimik na nanood si Victor mula sa malayo. Walang kamera. Walang papuri. Pagmamasid lang. Isang gabi, muling tinawag ni Victor si Ethan. Mukha kang pagod, sabi niya. Opo, sir, tapat na sagot ni Ethan. Bakit hindi ka sumusuko? Tanong ni Victor. Nag-isip si Ethan. Dahil po bihira ang pagkakataon para sa mga tulad ko. Napangiti si Victor. Ganyan din ako noon. Nagulat si Ethan. Bago ang pera, dagdag ni Victor. May kahirapan. Bago ang kapangyarihan, may pagsubok. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Gumawa ng intriga si Marcos at sinisi si Ethan sa isang delay ng proyekto. Tinawag siya sa meeting. Sa halip na magalit, mahinahon na inilabas ni Ethan ang ebidensya, mga email, oras, at dokumento. Lumabas ang katotohanan. Tahimik na pinanood ni Victor. Para sa kanya, mas mahalaga ang ugali kaysa talento. Kinagabihan, mag-isang nakatayo si Victor sa harap ng bintana. Nakahanda na siya, bulong niya. Hindi pa alam ni Ethan kung para saan. Ngunit darating na ang pinakamabigat na pagsubok. At babaguhin nito ang lahat. Hindi inaasahan ni Ethan Reyes na darating ang pinakamabigat na pagsubok ng ganoon kabilis. Nagsimula ito isang Lunes ng umaga. Tahimik ang opisina, masyadong tahimik. May mga bulungan sa bawat sulok. May mga email na paulit-ulit na pumapasok. Ramdam ni Ethan na may mali. Habang inaayos niya ang mga papeles sa kanyang mesa, biglang lumapit si Heath Collins, ang kanyang supervisor. Mahigpit ang mukha nito. Ethan, sabi niya, kailangan ng CE ang full review ng Phoenix Expansion Project. Napakunot ang noo ni Ethan. Kailan po ang deadline, sir? Bukas ng umaga. Nanlamig ang katawan ni Ethan. Ang Phoenix Project ay isa sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Karaniwan, buong team ang gumagawa nito sa loob ng ilang linggo. Ako lang po, tanong niya. Tumango si Heath Collins. Huwag kang magkamali. Nakataya dito ang tiwala ng kumpanya. Buong araw at buong gabi nagtrabaho si Ethan. Hindi siya tumayo sa kanyang upuan. Hindi siya umuwi. Habang isa-isang umaalis ang mga empleyado, nananatili siya sa opisina, kasabay ng ilaw ng computer at pagod na mga mata. Kumain siya ng murang takeout. Uminom ng kape. Nagpatuloy. Pagsapit ng hating gabi, nanginginig na ang kanyang mga kamay. Kaunti na lang, bulong niya sa sarili. Bandang madaling araw, may natuklasan si Ethan. Isang maliit ngunit napakadelikadong detalye sa mga kontrata ng supplier, isang legal risk na maaaring magdulot ng milyong pisong pagkalugi sa kumpanya kapag natuloy ang proyekto. Hindi ito madaling makita. At mas lalong hindi madaling sabihin. Kung isusulat niya ito sa report, maantala ang proyekto. Magagalit ang mga executive. Maaari siyang sisihin. Kung mananahimik siya, ligtas siya sa ngayon. Napapikit si Ethan. Naalala niya ang ulan. Ang lalaking halos mamatay. Ang desisyong hindi niya pinagsisihan. Isinulat niya ang risk analysis. Kinabukasan, sa loob ng boardroom, nanginginig si Ethan habang nagpe-present. Nasa ulo ng mesa si Victor Salazar. Naroon din ang mga senior executive, kasama si Marcos Hall. Maayos ang takbo ng presentation hanggang dumating siya sa risk section. Hindi iyan totoo, biglang putol ni Marcos. Matagal nang approved ang kontratang iyan. Sumingit ang iba. Overthinking lang iyan ng intern. Huminga ng malalim si Ethan. Base po sa data at legal review. Tumahimik ang lahat ng itaas ni Victor ang kamay. Tapusin mo, mahinahon niyang sabi. Tinapos ni Ethan ang presentasyon. Walang pumalakpak. Walang nagsalita. Tapos na, sabi ni Victor. Salamat, Ethan. Makaraan ng ilang oras, may dumating na email. Subject, Internship Termination Review. Nanlambot ang tuhod ni Ethan. Ito na, naisip niya. Kinagabihan, tinawagan niya ang kanyang ina. Mahina niyang sabi, kung sakaling mawalan ako ng trabaho. Tumawa ng marahan ang kanyang ina. Anak, ang mahalaga, malinis ang konsensya mo.
Iyan ang yaman na hindi mananakaw. Napaluha si Ethan. Kinabukasan, pumasok siya sa GT room. Naroon si Amy Collins. Naroon si Marcos. At dumating si Victor. Mabigat ang katahimikan. Nilagpasan ni Ethan ang kanyang otoridad, sabi ni Marcos. Nagdulot siya ng delay sa proyekto. Tumingin si Victor kay Ethan. Pinagsisisihan mo ba ang ginawa mo? Tanong niya. Diretsong sumagot si Ethan. Hindi po. Bakit? Dahil mas pipiliin ko pong mawalan ng trabaho kaysa magsinungaling. Tumayo si Victor. Sapat na, sabi niya. Lumingon siya kay Marcos. Kinumpirma ng legal team ang risk na sinabi ni Ethan, malamig niyang wika. Kung itinuloy natin iyon, milyon ang mawawala sa kumpanya. Nanahimik ang lahat. Hindi matatanggal si Ethan Reyes, mariing sabi ni Victor. Sa katunayan, iniligtas niya ang kumpanya. Paglabas ni Ethan sa silid, halos hindi siya makahinga. Hindi siya tinanggal. Ngunit alam niyang may mas malaking pagbabagong paparating. Kinagabihan, tinawag siya muli ni Victor. May ibibigay ako sa iyo, sabi niya, sabay abot ng sobre. Huwag mo munang buksan. Bukas. Kinabukasan, nagtipon ang buong kumpanya. Tumayo si Victor sa entablado. May mga taong mahusay, sabi niya. At may mga taong may prinsipyo. Tumigil siya at tumingin kay Ethan. Si Ethan Reyes ay may dalawa. Tinawag niya si Ethan sa harap. Binuksan ni Ethan ang sobre. Isang liham. Full-time position, Junior Strategy Associate. Napaluhod sa luha si Ethan. Ngumiti si Victor. Hindi ito gantimpala, bulong niya. Ito ay responsibilidad. Ang buhay na binago ng isang desisyon. Hindi pa rin makapaniwala si Ethan Reyes sa mga nangyayari. Ilang linggo pa lamang ang nakalipas, isa lamang siyang unpaid intern, tahimik, hindi pinapansin at madaling palitan. Ngayon, isa na siyang full-time employee ng Horizon Tech Solutions. Ngunit higit pa sa titulo ang nagbago. Nagbago ang kanyang buhay. Sa unang araw niya bilang Junior Strategy Associate, maagang pumasok si Ethan. Pareho pa rin ang kanyang lumang backpack. Pareho pa rin ang kanyang simpleng damit. Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na siya basta intern. May respeto na sa mga mata ng ilan. May inggit sa iba. Ngunit nanatili siyang tahimik. Isang umaga, ipinatawag siya ni Victor Salazar. Sumama ka sa akin, sabi ng si. Nagulat si Ethan ngunit sumunod. Sabay silang lumabas ng gusali at sumakay sa kotse. Saan po tayo pupunta, sir? Tanong ni Ethan. Sa ospital, sagot ni Victor. Sa loob ng sasakyan, nagsimulang magsalita si Victor. Alam mo ba kung bakit ako naglalakad mag-isa noong araw na iyon? Tanong niya. Umiling si Ethan. Pagod na ako, tapat na sabi ni Victor. Hindi sa trabaho, kundi sa mga taong nakapaligid sa akin. Napabuntong hininga siya. Marami ang nandoon dahil sa pera. Sa posisyon. Sa pangalan. Tumingin siya kay Ethan. Pero ikaw nandoon ka dahil may nangangailangan. Tahimik na nakinig si Ethan. Doon ko naisip, dagdag ni Victor, na hindi ko dapat palibutan ang sarili ko ng matatalino lang, kundi ng mga taong may puso. Pagdating nila sa ospital, pumasok sila sa isang maliit na ward. Naroon ang ilang pasyente, mahihirap, tahimik at umaasa. Ito ang unang ospital na dinala mo sa akin, sabi ni Victor. Umiti si Ethan, bahagya. Simula ngayon, patuloy ni Victor. Magsisimula ang Victor Salazar Foundation. Nagulat si Ethan. Para sa libreng gamutan, edukasyon, at tulong sa mga katulad mong hindi pinapansin ng mundo, paliwanag ni Victor. Tinatanggap mo ba ang maging bahagi nito? Tanong niya. Napaluha si Ethan. Opo, sir, mahina niyang sagot. Buong puso. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang nagbago ang buhay ni Ethan. Naipagamot niya ang kanyang ina. Nailipat niya ito sa mas maayos na bahay. Hindi na ito kailangang maglaba araw-araw. Ngunit nanatiling simple si Ethan. Tuwing umaga, dumadaan pa rin siya sa parehong kalsada, ang lugar kung saan niya tinulungan si Victor. Minsan, tumitigil siya roon. Nagdarasal. Isang araw, may nakita siyang batang lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada,
umiiyak, gutom at mag-isa. Lumapit si Ethan. Ayos ka lang, tanong niya. Tumango ang bata, ngunit halatang takot. Hindi nag-atubili si Ethan. Inabot niya ang pagkain. Tinulungan niya ang bata. At sa sandaling iyon, umiti si Ethan. Dahil alam niya, ang tunay na yaman ay hindi pera. Hindi titulo. Hindi kapangyarihan. Ito ay ang desisyong tumulong kahit walang kapalit. Sa loob ng opisina, minsang tinanong si Victor. Sir, bakit po ninyo pinagkakatiwalaan si Ethan? Ngumiti si Victor. Dahil lang wala akong pangalan, wala akong kapangyarihan, at wala akong pera, tinulungan niya pa rin ako. Sa huli, napagtanto ni Ethan ang isang katotohanan. Isang simpleng desisyon sa gitna ng ulan. Ang nagbukas ng pintuan ng kanyang kapalaran. At minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa pinakamaliit na kabutihan. Wakas,